Yo, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kalahi, mga kapatid, mga kababayan. Sabay-sabay po nating banatan si Tuta Soto. Magkaisa po tayo mga kababayan para malakas ang ating puwersa sa pagbanat dito kay Tuta Soto na isang trapo. Marami pong politiko dito sa ating bansa na trapo. Pero isa sa pinakamagandang halimbawa na trapo ay itong si Tuta Soto. Oportunista, balimbing. Opo, ikukwento ko sa inyo mamaya kung gaano kabalimbing itong Tuta Soto na ito. Kasi si Tuta Soto po ay binastos ang Supreme Court dahil inggit na inggit yan kay BP Sara. Pati si Lacson, isama mo na din yan. Because of political agenda, nagkaganyan si Tuta Soto. Dahil kasi si Tuta Soto, matanda na rin yan Parang nasa huling yugto na ng kanyang political career, yung edad niya. Nasa 77 na po yan si Tuta Soto. Di ba gusto mong mag-vice president ng 2022? Kaya lang, olats ka. O this 2028, gusto mo nang mag-president. Walang problema. Pero labanan mo si BP Sara ng parehas. Pwede naman Labanan mo, lumaban ka ng parehas. Hindi yung gusto mo, i-impeach mo si BP Sara. So, dito po kasi sa nangyaring desisyon ng Supreme Court kung saan ibinasura yung kanilang hinihain na motion for reconsideration. Kaya eto si Tuta Soto, tumabingi yung muka, gumanon. Gumano na naman Hindi niya matanggap yung resulta, desisyon ng Supreme Court. Kaya binastos na lang niya yung judiciary, yung Supreme Court. So, ito po yung sinabi niya. The decision is clear. Judicial legislation. Kita mo? The Supreme Court, as written in their decision, admitted of introducing a rule of Congress to follow in the conduct of impeachment. A clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. Meron pa siyang isang sinabi. Babasahin ko na. Eto. It is a sad day for constitutional. Tignan mo kung paano magsalita against the Supreme Court. Law students and professor. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. Ang Supreme Court pa raw ang naging misinterpretation. Ang sinasabi po niya, yung Supreme Court daw ay inamyendahan unconstitutionally yung ginawa ng legislative. Okay, yung decision po ng legislative, which is the House of Representatives, inamyendahan daw ng Supreme Court constitutionally. Parang nakialam ang Supreme Court sa desisyon na inimpeach nila si BP Sara sa House of Representatives, sa legislative. Because we have three equal branch of government, di ba? Ito pong executive, legislative, and judiciary. Dahil siya ay Senate President, gusto niya talagang pumantay sa judiciary. Equal branch naman talaga yan, talaga namang pantay. Kaya ginawa yan Tuta Soto na kapag sa legislative, sa Senate, sa House of Representatives, may isang senador nagnakaw. Ang ninakaw niya ay yung tax ng bayan. Sino ang ninakawan niya?
Di ba ang taong bayan? Kung ninakawan mo ang taong bayan, saan lalapit ang taong bayan para humingi ng katarungan? Sa judiciary, sa mga korte, di ba? At ang korte, kahit nga ombudsman, hindi yan kikilos nang walang nagreklamo. Naintindihan nyo? So kaya nag-action, gumawa ng action ang Supreme Court tungkol sa impeachment ni VP Sara dahil yung grupo ni VP Sara naghain ng reklamo. Bakit nagreklamo? Kasi binastos nyo yung Constitution. Kayong mga congressman. Yan yung hindi naintindihan ni VP Sara. Ang lahat ay hindi maintindihan ni Tuta Soto. Tuta Soto, ang lahat ay may proseso. Which is binaboy ang proseso ng mga buayang congressman. Yan yung hindi mo maintindihan. Dahil sa political agenda mo, gusto mong magpresidente, dahil nasa huling yugto ka na ng iyong karera, nagpakatanga ka na, nabaliw ka na, nasiraan ka na ng bait. Hindi mo na alam ang sinasabi mo. Pinagbibintangan niya ang Supreme Court na nang himasok, inamyendahan yung desisyon ng House of Representatives. Hindi ba't napaka-gunggong ng taong ito? Gunggong talaga. Opo, kung maaalala ko kung gaano kabalimbing itong taong ito. Ha? Noong panahon ni Erap, kay Erap yan, pumapantot niya kay Erap eh. Pantot kay Erap yan. Ha? At nung napatanggal si Erap, wala na si Erap, wala na sa power, wala na sa Malacanang. Sinong nagpatanggal dyan? Ang mga dilawan, Aquino, kasabwat si Gloria Macapagal Arroyo. At pumalit na nga si Gloria Macapagal Arroyo. Alam nyo ginawa kay Erap? Iniwan na si Erap. Pumunta kay Gloria Macapagal Arroyo. Pumantot kay Gloria. Wala nang kwenta si Erap eh. Si Baknay, tanggal na sa Malacanang eh. Ganyan ka-oportunista, kabalimbing, yung taong yan. Pantot siya kay Gloria. At meron siyang, parang nag-apply yata siya doon. Pero, nung dumating na yung sumunod na eleksyon, alam niyo kung anong ginawa ng taong bayan sa kanya? Binasura siya. Pinlas siya sa inodoro. Talo siya. I-research nyo. Natalo yan dahil bumalimbing. Opo, i-research nyo yan. Dahil in-appoint ni Gloria yan sa chairman, bilang chairman ng Dangerous Drug Board. Natandaan nyo yon? Oh, humawak yan. Ha? Tungkol sa droga. Wala rin naman nagawa. Na kagaya ba nung ginawa ni Duterte? Na napigilan niya ba yung... Wala rin nagawa yan. May pasunog-sunog pa yan ng shabu. Sinusunog pa sa drum. Hindi rin niya nalutas ang problema sa droga. Kaya itong taong ito, oportunista yan. Kung ikaw ay kaibigan yan, iiwan ka rin yan kapag wala ka ng kapangyarihan. Itong taong to hindi ko narinig dito tungkol sa ninakaw ni BBM at ni Recto na 60 billion sa PhilHealth. Narinig nyo ba na umalma yan? Ha? Narinig nyo na parang nag-comment, lumaban, yung kumbaga hindi siya pabor sa nangyari? Hindi ko po maalala, no? Correct me if I'm wrong. Baka naman may ginawa siya, may salita siyang sinabi, pero wala po akong mabalitaan na inalmahan niya, pinalagan niya yung pagkuha ni Recto at ni BBM ng 60 billion sa PhilHealth. 60 billion, ang laking pera niyan, Tuta Soto. Ha? Yan po ay para sa ating mga kababayan, especially sa mga mahihirap, yung mga naghihirap sa sakit, sa cancer.
yung mga matatanda na wala ng pantustos sa gamot nila, sa pang-ospital nila, para sa amin yan, Tuta Soto. Pero ano ginawa mo? Taga-protekta ka pa ng presidente. Baka nga si Recto, gusto mo pa rin himurin ng puwet, protektahan mo rin. Kami po, yung naargabyado, inapi, diyan sa 60 billion na yan. Madaming lumaban diyan. Pero, correct me if I'm wrong again. Hindi ko narinig yung tao na yan, na umalag, diyan sa 60 billion. Milyon na siguro ang matutulungan ng 60 billion na yan. Ang dami, milyon. Tapos nag-a-ambition ka maging presidente o vice president. Hindi ka mananalo, Tuta Soto. Tapos yung mga diskaya, hindi ba? Sabi niya, hindi ako papayag na maging state witness yan. Dapat tell all. Tell all daw, tell all. Kasi parang namimili lang daw ng inilalaglag na itinuturo. 17 congressman ang itinuro niyan. Pero ayaw niya pag congressman. Ayaw siguro ng mga boss niya. Kasi isinadlak lang dyan sa upuan niyan si Tuta Soto para maging Senate President. May nagsadlak lang dyan. Yung nasa taas siguro. Malamang. Yung may kapangyarihan ang mag-uupo dyan bilang Senate President. Ayaw niya sa mga diskaya. Sabi niya, kailangan tell all. Tell all. Ikaw naman tatanungin ko. Bakit hindi mo rin nilalabanan lahat ng magnanakaw? Diba? Sasabihin ko sa'yo, Tuta Soto, dapat laban all. Laban all. Diba? Kung sinasabihan mo yung diskaya na tell all, sabihan din kita, laban all. Labanan mo lahat ng magnanakaw. Hindi yung naka one-sided ka lang sa confidential fund ni BP Sara. Ang daming may confidential fund. Di confidential fund all. Dapat ganon. Intelligence fund all. Senate President ka, imbestigahan mo sa Senado lahat ng may confidential fund. Hindi yung one-sided ka. Tell all ka ng tell all. Di ba mga kababayan? Yung NBI, DOJ, DILG, PNP, DND, President, Office of the President. Yan, may mga confidential fund, intelligence fund. Imbestigahan na lahat yan. Pero bakit ang Vice President lang, Tuta Soto? Kasi nga, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, dito sa Senado, lahat naman tayo gusto maging Senate President. Totoo yan. Totoo po yan. Halos lahat po ng mga senator, congressman, nangangarap po yan na maging presidente. Kahit mga sekretary nga Sila John Dick Remulla, sila Nick Torre, ay gustong mag-senador naman. Si John Dick gustong mag-presidente. Baka si Recto, si Gibo. Mga gustong mag-presidente niyan. Sabi ni Senator Cayetano, lahat naman dito tayo gusto mag-Senate President. Maliban kay Lito Lapid. Ano sinasabi ko? Lahat po halos ng mga politiko na nandyan sa Congress, mga secretaries, gustong mag-president. So, sino yung yung laging nasa top? Sino yung laging mataas ang survey pagdating sa trust and approval rating? Si BP Sara. Pwede naman to, Tito Soto, na matupad mo yung pangarap mo na maging presidente. Lumaban ka ng parehas. Pero kung hindi ka lalaban ng parehas, kami po ay aalma. Babatikos, babanat sa'yo.
Ganon lang kasimple. Pinapayagan ka namang tumakbo. Wala namang pumipigil sa pangarap mo. Tumakbo ka, labanan mo ng pareha si VP Sara. Hindi dahil binasura na yung impeachment ng Supreme Court. Ayan, nag-aaltaboroto ka. Nagtatantrums ka. At ginagamit mo pa yung pagka-Senate President mo para banatan mo yung judiciary. Sa halip na igalang mo ang desisyon ng Korte Suprema, parang ano bang way, ano bang magandang bastos nga bastos, yun na yun. Bastos. At yan, never ko yatang nakita yan na pumanig sa oposisyon. Ang tao na yan. Ha? Basta kung sino yung nasa kapangyarihan, doon siya. Nung si Erap naging presidente, kay Erap siya. No? Napatalsik si Erap. Lundag siya, Parang palaka yan, parang paro-paro yan. Lundag kay Gloria. Si Gloria na presidente. Tapos kay Noynoy naman. Tapos kay Duterte naman. Panay ang bilip, palakpak kay Duterte. Tapos nung nawala na si Duterte, kung ano na sinasabi. Tapos dito na kay Marcos Jr. Kung yang tao na yan, kada sino yung presidente, nasa kapangyarihan, doon siya. Paano kung nagnakaw na yung presidente? Pumapantot ka sa presidente. Paano kung nagnakaw? Paano mo lalabanan? Hindi lalabanan. Hindi lalabanan. Kahit gaano pa karami ang ninakaw ng presidente, hindi siya iimik. Ibig sabihin, hindi niya mahal ang bansang Pilipinas, hindi niya mahal ang taong bayan. So, ang laro niya bilang politiko, ay kung ano yung mahihitak ko, yung mapapala ko, yung mahahamig ko, doon siya. Doon siya. Kung may pakinabang, doon siya. Pag wala ng pakinabang, aalis na siya dyan. Yan ang tawag sa taong, yan ang tinatawag na oportunista sa mga ganyang tao. Lalong-lalo na sa mundo ng politika. Marami pong ganyan. Si Barbers, di ba? Palakpak ng palakpak kay Duterte, tas nung si Marcos na, kung bastusin nila ang dating presidente sa Quadcom. Ganyan. Maraming ganyan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit andun pa rin sila sa pwesto, no? Nananalo pa rin sila. Siguro panahon na para ang lahat ng tao ay mag-research ng mag-research. Mag-research po kayo ng mag-research. Lalo na pagdating sa eleksyon. Unang-una, ang titignan nyo, ano ba ginawa nito? Nag-vice mayor, nag-mayor, nag-congressman, nag-senator. Ano ba ginawa? Para pag walang ginawa po, wag nyo nang iboto. Wag na po. Humanap na lang tayo ng bago. Yung bago, kasi wala pang ginawa yan bago pa lang sumusubok. Doon na tayo sa bago. Pera lang kung nakahanay, nakalinya sa Communist Party of the Philippines, sa National People's Army, wag naman po sana. Dahil iba po yung utak ng mga yan. Mga baliw ang pag-iisip niyan. So, dito kay Tuta Soto, ito po ay political agenda, yung kanyang mga laro. Hindi po pagmamahal, pagmamalasakit sa taong bayan at sa ating bansang Pilipinas. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagsuporta. See you po next time. Bye-bye!